Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nais ni Senator Risa Ontiveros na mapabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga iimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa mga naging transaksyon ng pamahalaan sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ito'y matapos aminin mismo ni dating Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig ng House Committee on Appropriations na ipinag-utos ng dating presidente ang paglipat ng 47.6 billion pesos na pondo ng DOH sa procurement service ng Department of Budget and Management. Binigyan din pa ng senador na kailangang mapanagot ang lahat ng mga responsable na sa nasabing pondo sa kasagsagan ng pandemya. Umaasa naman ang Senado na ikukonsidera ito ng Ombudsman kaugnay sa pagsiwalat ng dating kalihim ng DOH. Pasada Balita. Komplikado ang implikasyon ng naging pag-amin ni dating Health Secretary Francisco Duque III na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na ilipat sa procurement service ng DBM ang mahigit 47 bilyong pisong COVID funds ng DOH. Ito'y ayon kay dating Senator Panfilo Ping Lacson na magandaan niyang linawin ng dating kalihim kung kusa itong iniutos ng dating Pangulo o iniutos lamang ito alinsunod sa rekomendasyon ng DOH, PhilHealth o Interagency Task Force. Sa ngayon naman anya, may isinampa ng kaso ang Ombudsman kaugnay sa Pharmally case na inimbestigahan nila noon sa Senado. Binigyan din ng dating senador na may umiiral na jurisprudence sa Arias versus Sandigan Bayan na kung saan inabsuelto sa criminal liability ang isang pinuno ng ahensya ng pamahalaan na nag-aproba lamang ng rekomendasyon ng kanyang mga tauhan kahit mali pa ito. Pasada Balita.
Samantala, iniimbestigahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang sinasabing pagkakaroon ng ghost employee sa Monetary Board. Ayon sa BSP, nagbitiw na sa pwesto ang 4 na empleyado at immediate supervisor na sinasabing sangkot sa issue noon pang Marso. Kaugnay nito, sinimula na ng Office of the General Counsel ang investigasyon. Matapos makatanggap na impormasyon na may mga tauhan ng Monetary Board na sumasahod pa rin kahit matagal nang hindi pumapasok. Tiniyak naman ng BSP na hindi na mauulit ang nangyari at papananagutin ang mga nagkasalang empleyado. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Negros Oriental matapos ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kasunod ito ng isinagawang pagpupulong ng lokal na pamahalaan kung saan tinalakay ang rekomendasyong pagdedeklara sa lungsod. Nabatid na 5 barangay sa nasabing bayan ang apektado ng pagsabog ng bulkan, kabilang na ang Pula, Masulog, Malaiba, Lumapaw at Linutanghan. Habang umabot na sa halos 2,000 individual o mahigit 200 pamilya ang inilika sa mga evacuation center na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Pasada Balita. Samantala, nasa mahigit 24,000 individual mula sa 5 barangay ang nailikas sa Canlaon City matapos ang phreatic explosion ng Bulkang Kanlaon. Batay ito sa report ng Negros Oriental ni Negros Oriental Mayor Jose Cardenas sa Office of Civil Defense OCD-7 na ang nagsabing bilang ay nasa 40% ang populasyon ng lungsod na naitala sa halos 60,000 individual, katumbas ng 100 at 15 pamilya ang nanuluyan sa mga evacuation center. Isinailalim na ng PDRRMC sa Blue Alert ang buong lalawigan ng Negros Occidental matapos ang naganap na volcanic activity. Posible namang itaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Mount Canlaon sakaling magpatuloy ang pag-aalboroto ng bulkan at kung lumala ang monitoring parameters ng nasabing bulkan. Pasada Balita. Pinamamadali naman ni Speaker ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapalabas ng 40 million pesos na halaga ng tulong para sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Alinsunod na rin ito sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan bukod pa ito sa food packs mula naman sa Disaster Assistance Fund ni Speaker Romualdez. Ayon sa leader ng Kamara, ang mga apektadong residente mula sa unang distrito ng Negros Oriental na kinakatawan ni Representative Jocelyn Lim Kaichung at ika-4 na distrito ng Negros Occidental na kinakatawan naman ni Representative Juliet Marie de Leon Ferrer ay tatanggap ng tig 10 milyong pisong pondo mula naman sa AKAP at TUPAD. Layo ng ayuda na mabawasan ang nararamdamang hirap ng mga apektadong residente na napinsala ang kabuhayan at trabaho sa pagsabog ng bulkan. Bukod pa rito, may 4 na milyong pisong halaga ng food packs na inilaan ang tanggapan ng House Speaker para sa 2 apektadong distrito na mula naman sa kanyang assistance o disaster assistance fund. Pasada Balita. Samantala, kalihim ng DSWD, binisita ang pamilyang apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly! Personal na binisita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ito'y para tiyakin sa mga local government units ng Negros Oriental at Occidental na may sapat na stockpiles ng family food packs at iba pang relief assistance ang departamento. Ayon sa kalihim, handa silang palawigin ang operasyon at pagpapaabot ng tulong upang masigurong walang pamilyang magugutom sa gitna ng nararanasang krisis.
Police. Pinangunahan ni Secretary Gatchalian ang pamahagi ng family food boxes, hygiene kits at sleeping kits kasama ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Negros Oriental sa pamumuno na rin ni Governor Manuel Sagarbarria. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagpapabot ng tulong ng DSWD sa mga lugar na apektado ng abnormal na aktibidad ng Mount Canlaon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakahuntahan ang mismong kalihim ng Department of Health, si Health Secretary Ted Herbosa. Doc Ted, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo, DWIZ, Hello Child 23. Good morning. Good morning, John, at good morning sa mga tagapakinig mo dyan sa DWIC. Alright, unang-una sa lahat, Sec Ted, maraming salamat po sa pagkakataon on a busy Wednesday. Nahagila po namin kayo. Diretso ko na po yung katanungan. Ano na po ang update ng stand ng DOH sa issue po ng vape? Wala namang pagbabago. Ang vaping ay meron pong batas at alam naman natin may mga mga report na lumalabas. Lalo na ngayon, recently may isang Pilipino na bata na 23 years old na nag-suffer ng heart attack. At ito yung na-report sa isang medical journal ng ating mga pulmonary specialist. First case ng documented na namatay sa pagbe-vape ng bata below. Actually, nag-umpisa mag-vape yung bata below 18. Yung ating batas, pinangaalala lang natin sa ating mga tagapakinig, 18 and above lang po ang pwede mag-vape. Pero hindi naman siguro, sa inyo, nakakakita tayo ng mga naka-uniforme ng high school at nakikita ko may 13, 12 anyos, Doc Ted. Opo. Di ba? Kaya pinapaalalahanan lang natin ng kababayan natin na may mga danger dyan sa sobrang pagbe-vape na yan, paggamit ng vape products. Dahil yan ang mga epekto niyan sa tinatawag na e-cigarette or vape-related lung injury. At ito, nag-heart attack, nagkaroon ng heart attack at 23. Yun yung finding nila. Alright. Sec Ted, yan lang po ba ang kaya nung gawin bilang kalihim at bilang kabuoang ahensya ng gobyerno, yung magpaalala sa publiko? Yan lang po ba ang kaya natin gawin? Hindi po, meron din tayong, kinausap ko rin ang Philippine National Police para ma-implementa talaga yung batas na maparusahan yung mga nagtitinda ng vape sa mga below 18. May complications lang doon kasi nga na-discover namin, hindi naman talaga binibili sa store pero ginagamit ang online sales. So siguro papatulong din ako sa cybercrime ng NBI para masugpo yung pagbili at pagbenta ng vape products sa below 18 years old. Alright. Medyo bago lamang ito dahil umamin si, I hope you won't mind, umamin si dating Health Secretary Francisco Duque III na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos ng transfer ng pondo ng COVID. May reaction po ba kayo dito, Secretary Ted? Actually, yung sitwasyon na yan, nandun ako sa hearing. At hindi naman talaga nadinig na sinabi yan. Nagulat nga ako sa news. Pero sa totoo lang, yun nga, nalipat yung pondo pala early part of the year, first quarter. Kadalasan ang paglipat ng pondo sa mga procurement na ahensya, kagaya ng PSDBM, ay during the latter part of the year, pag kailangan na itong madaliin para hindi ma-revert back to the treasury. So yan yung mga usual na common. Pero emergency kasi noon, may pandemic, di natin alam yung mga rason nila to transfer those funds. So tama po, masasabi po bang misquoted o mali yung angulo na lumabas sa Secretary Ted? Kasi ang follow-up nito, mukhang ayon sa isang senador, dapat na raw isama sa investigasyon si dating Pangulong Duterte dahil sa pahayag na ito ni dating Secretary Duque. Ako, neutral ako sa opinion na yan. Kailangan may alam sa batas kung paano ang gagawin. Pero
kung ganyan ng facts, palagay ko kailangan talagang isama Apo. na matanong din kung bakit nilipat yung ganong kalaking pondo Apo. ng DOH sa PSDBM. Na mali yung timing. Tama po ba? Yeah, at kung anong purpose, kung ano ang Apo. purpose at ano. Ano naman yan ay karapatan ng ating Senado at Apo. ng ating legislatura kasi may oversight function talaga ang ating legislature sa paggastos ng pondo na inilaan din ng legislature. Apo. Kasi binibigay ang pondo na yan. So may oversight function talaga sila. So pwede talaga nilang imbestigahan yan. Pwede nilang itanong bakit ganun ginamit, para saan ginamit. Ganun talaga ang function ng legislature in regard sa executive branch ng gobyerno. Shift naman ako sa ibang issue. Epekto po sa kalusugan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, Sected. Baka may paalala ka sa mga kababayan natin. Oo, nag-issue tayo ng nag-release kami ng mga face mask, no? Yung Apo. tinatawag na N95 para magamit. Lalo na kasi yung level, particulate level, acceptable pa siya. Pero pwedeng maapektuhan yung mga may asthma, may chronic obstructive lung disease, yung mga may sakit sa baga. Very important yung pag-protect sa sarili, lalo na sa risk. So, binabantayan namin kung saan pumupunta yung mga dust, yung volcanic ash. Kasi doon apektado yung mga tao. At saka syempre, dahil may mga na-evacuate, nakatutok rin ng Department of Health doon sa mga temporarily evacuated. Kung may mga sakit nakakalat at babantayan din natin, make sure na ang kanilang health needs ay mabigay ng ating mga regional office dyan sa Canlaon. Kailangan po ba talaga N95, Sected, ang mask na gamitin? I think yun ang talagang recommendation because of maliliit din yung ash particles sa volcanic at saka yung sulfur na mga kasama dyan sa pag-explode ng isang volcano. And kamusta naman po ang monitoring nyo sa mga evacuation center, Doc Ted? Kasi normally pag nagsisiksikan at may ganyang kalamidad, uso yung hawahan ng mga karamdaman, Sected. Tama po yan. Usually yan ang binabantayan natin, yung acute respiratory infection sa mga evacuation center. So nagpadala rin tayo ng mga teams dyan from the regional office at doon sa regional hospital natin sa Bacolod para tingnan ang health situation doon sa mga areas na yan. Alright. What about flirt virus, Sected? Ano na pong update? Hindi pa ba kailangan magpalagay ng maghigpit sa pagpasok sa border natin, Sected? Well, as of yesterday, nalaman namin from RITM na meron ng mga samples na na-detect itong flirt or what you call JN variant, no? Ang importante siguro maintindihan ng publiko, yung variant na to, dahil mild naman yung mga cases, kahit nang na-report sa Singapore, wala kaming binabantayan lang namin at pinaalalahanan lang yung mga at-risk again na individuals na protektahan ang sarili nila. So very important yung wala kaming gagawing border control or quarantine as of now. So the usual lang, heightened alert, ika nga nung memo nung quarantine, no? So yung binabantayan yung may lagnat, yung mga ubon na nagaling sa aeroplano para ma-identify lang sila. Kailangan pa po bang maging voluntary pa rin lang ang pagsusot ng mask regarding dyan sa virus na yan, Doc Sected? Oo, dapat you should assess para like any health condition. Kailangan i-assess mo yung risk mo, no, your personal risk in terms of this. And walang problema kung gusto mag-mask. Walang problema doon. Apo. Meron lang po nagpapatanong, phone-in question, ika nga, Sected. Kamusta rin po yung status ng sinasabing Indian Pharma investment na kaugnay doon sa pagmamanufacture ng mga generic drugs? Any update, Sected? Ano yan yung... Indian Pharma investment sa Pilipinas po para mag-manufacture ng mga generic drugs. Isa yan sa proyekto ng, hindi lang India, no? All other pharma ang kinakausap natin na interested. Ito yung project ng Presidente na mag-develop tayo ng mga pharma zone sa ating PESA, yung mga Economic Zone Authority, para mapamura ang presyo ng gamot dito sa Pilipinas. Isa tayo sa pinakamatataas na presyo. So one of the ways na mapababa natin yan na ma-lessen yung importation at ma-produce na dito,
magkaroon pa ng trabaho ang mga Apo. Pilipino. So very important yung project na yun, yung Farm Mono. So nag-aakit tayo ng mga investor na magtatayo ng drug manufacturing Apo. dito sa Pilipinas. So iba dyan. Ang marami ngayon ng drug manufacturer galing po sa bansang India. Kaya may mga interesado, meron hong lumapit sa akin. Pinirefer ko sila sa ating PESA para magkaroon ng negotiations. Kung gusto talaga nila mag-invest at mag-produce ng mga gamot, mga common gamot dito. Alright. Sec Ted, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead. Well, sa mga nangyayari, no, unang-una yung pinag-usapan natin, yung vape, no, sa mga magulang, Apo. tingnan natin, bantayan natin yung ating mga below 18 at kung saan sila nakakakuha ng vape products at pigilan sila, no, kasi nga kung bata sila nag-uumpisa, magkakaroon ng hindi magandang resulta sa kanilang kalusugan. So very important, bantayan natin yan. Apo. At yung mga kasamahan naman natin dyan sa Canlaon area, sana mag-ingat sila sapagkat parang baka maapektuhan ang kanilang mga baka. Yun lang. Apo. John. Sec Ted, maraming salamat sa pagkakataon at hindi po ito yung huli. Muli namin kayong aabalahin kung sakasakaling may update. Bukas po ang programa at himpilang ito sa update mula sa inyong tanggapan. Sec. Maraming salamat, John. Magandang Alright. umaga sa inyo. Thank you po. Good morning. God bless. Ingat po. Good morning. Yan po mga kabalitaktakan, si Health Secretary Doc Ted Herbosa po naman. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, itinaas na ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital at iba pang health facility na malapit sa Bulkang Canlaon. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, agad nilang inatasan ng mga health officials sa nasabing bayan at mga karating lugar na ihanda ang lahat ng mga kagamitan para sa mabilis na pagresponde. Namahagi na rin ng DOH Western Visayas for Health Development na mga face mask o dapat daw N95 safety goggles, hygiene kits, water bottle at disaster relief tents. Pinayuhan na rin ang mga residente na agad na magtungo sa mga pagamutan sakaling makaramdam ng hirap sa paghinga at pananakit ng mga mata. Pasada Balita. Pinaalalahanan naman ng Department of Tourism ang publiko na maging alerto sa pagbiyahe sa mga lugar na naapektuhan ng pag-alboroto ng Mount Canlaon. Kasunod nito, kinansilan na rin ng Tourism Department ang lahat ng tourism-related activities sa lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental, kabilang na ang pagpapapasok sa Mount Canlaon Nature Park. Buti naman, batay sa huling datos, umabot na sa halos 24,000 residente mula sa 5 barangay sa Canlaon City, Negros Oriental ang inilikas matapos ang pagsabog ng Bulkang Canlaon. Pasada Balita. Oras! 24.5 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Pagbaba ng crime rate sa bansa, ipinagmalaki ng pamunuan ng Philippine National Police. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Ibinida ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga accomplishment ng mga pulis pagdating sa kaayusan at kapayapaan ng bansa sa ginanap na command conference sa Camp Crame na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inayag ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo matapos sabihing maganda ang security coverage ngayon ng bansa. Samantala, iniulat din ni Colonel Fajardo na bumaba ang crime rate sa bansa ng 18.3%. Base aniya ito sa datos mula sa 15,834 na crime cases simula January hanggang May 17, 2023 kumpara sa 12,937 na crime cases na kanilang naitala sa kaparehong panahon ngayong 2024. Giit ni Fajardo, patuloy ang pagbaba ng krimen sa bansa dahil na rin sa pakikipagtulungan sa pulisya ng iba't ibang law enforcement agencies at mga force multiplier gaya ng mga barangay
tanod. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kontrobersyal na divorce bill dadaan sa butas ng karayom sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega, bueno. Dadaan daw sa butas ng karayom sa Senado ang panukalang diborsyo. Itinayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Dikitaan niya ang laban ng mga senador na pabor at tutol sa panukalang divorce bill kung kaya't mahirapan ang pagbasa nito. Paliwanag ni Senator Estrada, saradong katoliko siya kahit na anong pinal na version ng divorce bill ang mabubuo sa Senado, ay boboto siya laban dito. Samantala, humingi ng paumanhin si Senator Estrada sa mga kapwa niya senador dahil inilabas niya sa media ang isinagawa niyang survey hinggil sa pulso ng mga senador ukol sa divorce bill. Noong nakarang linggo ay nilabas na Estrada sa media kung sino ang mga senador na pabor at tutol sa panukalang divorce, bagay na hindi daw nagustuhan ng ilang mga sumagot sa survey. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega, bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nagsimula ng mag-ugnayan ng Senado at Kamara para tukuyin ang mga mahalagang panukalang maaari pang ihabol sa ikatlo at huling regular session ng 19th Congress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nakausap na niya ang bagong upong Senate President na si Francis Chis Escudero noong Lunes sa Malacanang nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas na nagtataas sa teaching supply allowance. Nakikipag-ugnayan na rin anya si House Majority Leader Jose Manuel Dalipe at ang Senate counterpart nito na si Senator Francis Tolentino. Dagdag pa ng House Speaker na batid ni SP Escudero na maraming panukala ang naaprubahan na ng mababang kapulungan at nakabinbin sa Senado, kasama rito ang mga priority measures na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA at mga napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Samantala, sinabi pa ni Speaker Romualdez na hinihintay na lamang ng Kamara ang mga lokal na panukala na bibigyang prioridad ng Senado. Pasada Balita. Samantala, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board ang pagtapya sa taripa o duty rate ng imported rice sa 15% hanggang 2028 mula sa kasalukuyang 35%. Sa isang press briefing sa Malacanang, binigyang din ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na layo nitong gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mahihirap na Pilipino. Kapag naibabaan niya sa 15% ang buwis ng imported rice, inaasahang magdudulot ito ng pagbagal ng inflation na magre-resulta rin sa pagbaba ng mataas na presyo ng bigas. Sinabi pa ng kalihim na hindi pa agad mararamdaman sa merkado ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil kailangan pang mag-issue ng executive order ni Pangulong Marcos hinggil dito. Posible anyang sa Hulyo o Agosto pa magiging epektibo ang ibababang taripa sa imported rice. Iginit naman ni Secretary Balisacan na nakadepende pa rin sa global market price ng bigas ang magiging presyo nito sa mga pamilihan. Pasada Balita. Nilinaw naman ng National Economic and Development Authority na hindi lahat makikinabang sa ikinakasang 29 na piso kada kilo ng bigas sa buwan ng Agosto. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang hakbang ng pamahalaan ay para sa mga hindi kayang makasabay sa taas ng presyo ng bigas, partikular na ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Habang kumikilos na rin anya ang Department of Agriculture para maisakatuparan ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa centers ng pamahalaan. Pasada Balita. So hindi po pala lahat makikinabang sa 29 pesos. So ibig sabihin, para lamang ito sa mga
ordinaryong mamamayan, yung mga ikangay hikahos. And in particular, binabanggit po rito mga kabalitaktakan, yung mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kasi may mga pagkakataon, ito po sa maniwala kahit hindi naranasan ko rin po kasi ito nung panahon ng COVID, nung may mga lockdown na yan, na pati po yung mga nasa exclusive subdivision pumila para makakuha ng 8,000 pesos na ayuda sa mga apektado ng COVID-19. Na kung tutuusin, sa maniwala po kahit sa hindi exclusive subdivision sa Quezon City na kung para sa kanila hindi naman nila kapansin-pansin ng 8,000 pesos, pero pumila po sila para makakuha. At yung iba, nakadalawang beses pang nakakuha ng 8,000 pesos na ayuda para sa COVID na dapat sana'y ang priority o ang prioridad ay yung mga nasa mababang antas ng pamumuhay. Pasada Sa Balita. iba pang tampok na balita, sinibak na sa pwesto ng National Headquarters ng PNP ang 49 na pulis sa Bambantarlac kasabay ng preventive suspension kay Mayor Alice Guo. Ayon kay Colonel Miguel Mendoza Guzman, Director ng Tarlac Police Provincial Office, ito'y upang matiyak ang transparency at pananagutan. Dagdag pa ni Colonel Guzman, ito'y upang mapanatili ang integridad, maayos sa pamantayan at tiwala ng publiko sa mga pulis. Kaugnay nito, inilipat ang mga nasabing sinibak na pulis sa Bamban sa Central Luzon Police Regional Office habang idinistino sa nabanggit na bayan ang mga otoridad mula naman sa Tarlac Provincial Police Office. Pasada Balita. Iaapila ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang preventive suspension na inilabas laban sa kanya. Balak ng kampo ng alkalde na maghain ng motion for reconsideration with motion to lift preventive suspension ngayong linggo. Giit ni Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Guo, hindi illegal ang paglalabas ng alkalde ng mayor's permit at kung hindi maglalabas nito ang leader ng Bamban, maaari naman itong makasuhan ng dereliction of duty. Binigyan din pa ni Attorney David na walang ebidensya kaugnay sa suspensyon ni Mayor Guo. Pasada Balita. Bukas si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na magpasailalim sa DNA test. Ito naman ang binigyan din ni Attorney Stephen David, abogado ng alkalde. Gayunman, hindi malinaw kung ipapa-DNA si Mayor Guo kay Chinese national Wen Yilin o kay Amelia Lial na kapwa pinaniniwala ang ina ng kontrobersyal na alkalde. Matatanda ang inamin mismo ni Mayor Guo na live child siya o anak na hindi pinapasok o anak sa labas ng kanyang ama sa kanilang kasambahay na si Amelia Lial na nang iwan. Sinasabi ng iwan sa alkalde nung ito ay bata pa. Habang nauna namang hinikayat ni Senator Sherwin Gatchalian na magpa-DNA test si Mayor Guo kay Wen Yi Lee na pinaghihinala ang tunay na ina ng alkalde. Pasada Balita. Samantala, umaasa si 6th District o Bulacan, 6th District Representative Salvador Pleito na mabilis na may isasabatas ang kanyang inihaing House Bill 10427 o ang Anti-Dangling Wires Act of 2024. Buti na lang tama yung pagkakabasa ko, ha? Sa panayan ng DWIC, ginit ng kongresista na layo ng kanyang inihaing panukala na ayusin at tanggalin ang salasalabat na mga linya ng kuryente at telco na tinatawag ding spaghetti wires. Binigyan din pa ni Congressman Pleito na nagdudulot ng panganib o aksidente ang mga nakahambalang na kable sa mga kalsada. Sa ilalim ng panukala, pinapaayos ng kongresista ang mga dangling wire at pinapaalis ang non-operational overhead wired at cables na naglipana sa iba't ibang mga lugar.
Matagal na kasing problema ito. Itong bill na ito ay nagmamandate ng mga power, telecommunication po, saka lahat ng mga internet providers na kailangan iayos nila yung kanilang mga wires. Ang tawag doon, ang pangit talaga tignan. Kasi ito, nuisance ito, hindi lang nuisance. Na unsightly, kung tignan natin, at saka may tinatawag na visual pollutant, at saka talagang ang conceivable ito yung cause of death. Baka mamaya may madisgrasya. Yan po ang tinig ni Bulacan 6th District Representative Salvador Preto sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At ito pa. Collaboration ng non-government organization sa PCSO, welcome. Alamin natin ang detalye, narito po ang report. Talagang pinatunayan ng PCSO na hindi sila umuurong sa pagtulong. Ayon nga kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng PCSO Medical Services Department, na kahit private sector o non-government organizations ay welcome makipag-collab sa ahensya. Kung private po, importante lang po, bukod to sa sinabi natin, letter of request nyo po na i-address nyo po sa general manager. Saka syempre, sama nyo lang po yung konting profile. Kahit mga ilang sentences lang naman po para malaman lang natin kung ano yung tungkol sa organization, yung tinatawag natin organization profile. Kung may schedule man na activity na kailangan, pakisulat lang po yung schedule. Sana lang po, sinabi ko nga kanina, 45 days prior o up to mga 2 months man lang before. At saka ano po ang target number natin, yung beneficiaries. At importante sa lahat, yung contact person po. Sino po yung kontakin namin for clarification. Yung po mga private institutions, huwag niyo po kalimutan, yung SEC registration po hinihingi po namin. Para naman sa mga outpatient, hindi na pahirapan ang paghingi ng gamot sa PCSO. Basta may available pong gamot, pwede po namin kayong bigyan. Dalhin niyo lang po yung inyong reseta, saka yung medical certificate na kung ano yung sakit ninyo. Tapos pag available po, bibigyan po namin kayong libre gamot. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras sa hudyat. 15 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, isinusulong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na higpitan ang requirement sa delayed registration of birth, kaya din upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga maglalagay ng maling impormasyon sa birth certificate. Sa ilalim ng inihaing Senate Bill 2307 o panukalang batas sa delayed registration of birth, kinakailangan magsumite ng birth certificate ang mga magulang na delayed na magre-rehistro ng anak sa Municipal o City Civil Registrar's Office. Kung kasal ang mga magulang, dapat magsumite rin ang mga ito ng marriage certificate at government ID, habang affidavit of admission of paternity o affidavit of acknowledgement naman ang hihingiing requirement para sa mga illegitimate child. Pasada Balita. Wala namang balak ang Commission on Elections na ilagay o isailalim sa kanilang kontrol ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod na rin ito ng paghahanda para sa unang parliamentary poll o polls sa BARM na matataon din sa isasagawang midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi agad isasailalim sa COMELEC control kapag may gulo at nakadepende ito sa level ng sitwasyon. Maingat anya ang COMELEC lalo na't mayroong stigma sa mga lugar kapag inilagay o isinailalim sa COMELEC control. Nagbabala naman ang COMELEC na iwasan ang vote buying, karahasan at terorismo para takutin ang publiko na maaaring makasira sa nasabing halalan.
Pasada Balita. Umapila naman ang dalawang alkalde ng Bohol na kabilang sa 69 na lokal na opisyal na pinatawan ng suspensyon dahil sa pagkakasangkot sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Iginit ni Carmen Bohol Mayor Conchito de los Reyes at Batuan Bohol Mayor Antonino Humawid na wala silang kontrol sa pag-i-issue ng ECC o Environmental Compliance Certificate, gain din sa pagtatayo ng mga gusali at pagpapatakbo ng negosyo sa isang bayan. Samantala nanawagan naman si Mayor Humawid sa pamahalaan na amyendahan ang batas upang mapayagan ang pagtatayo ng palikuran at tindahan sa Batuan na ikinukonsidera ring protected area. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Si Rain Alonzo ang bida para sa Far Eastern University Diliman nang tinalo nila ang Arellano University 25-20, 25-20 para makuha ang unang posisyon sa Pool B ng 2024 Shakey's Girls Volleyball Invitational League. Kumana si Alonzo ng 8 puntos habang si Lovely Lopez nagdagdag ng 7 puntos para sa FEU at malapit na silang pumasok sa quarterfinals ng Grassroots Volleyball Tournament na suportado ng Shakey's Pizza. Samantala, ang Bethel Academy ay nakakuha ng kanilang pangalawang panalo sa Pool A nang nangibabaw sila sa Chiang Kai-shek College 25-16, 25-22. Panoorin ang Shakey's Girls Volleyball Invitational League. Witness an electrifying showcase of talent, teamwork, and sportsmanship as the best young athletes from across the region come together to compete in this thrilling event. Don't miss a single moment of excitement. Tune in and watch matches live at the Paco Arena and also via the following channels: Facebook, Shakey's Super League; TikTok, at Shakey's Super League, and their YouTube channel. Games will also be live in Smart Live Stream app, free and open to all networks and also available on Smart Sports at sa Puso Pilipinas. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest na Filipino Mirror, pinanatili ng World Bank ang taya nitong paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagbaba ng inflation na susuporta sa domestic demand. Sa pagtaya ng World Bank, aabot sa 5.8% ang gross domestic product ng bansa ngayong 2024. Nakapareho ng growth projection nito sa East Asia at Pacific Economic Update na inilabas noong Abril. Kaugnay nito, mas mataas na growth projection ng World Bank ngayong 2024 kumpara sa 5.5% na naitala naman noong 2023. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Binigyang diin ni dating US President Donald Trump na ngayon ko lang nalaman na marunong palang magtagalog. Na okay lang sa kanya na isilbi ang house arrest o pagkulong kaugnay sa kasong 34 felony counts o pagpamemeke ng mga business record. Ito'y matapos lahatulang guilty ng Manhattan jury sa lahat ng kaso nito na may kaugnayan sa hush money trial. Subalit ayon sa dating presidente ng Amerika na marunong magtagalog, na hindi ito maatim ng publiko sakaling maisagawa na ang pag-aresto sa kanya. Una nang sinentensyahan si Trump ng probation o hanggang 4 na taong pagkakakulong sa state prison. Sa ngayon, nananatiling malaya ang dating Pangulo habang inaantay ang kanyang sentensya at nag-aaral ng iba pang wikang Pilipino. Pasada Balita. Sa ating good news ay sa dulo, biro lamang po yun. Pinapagaan ko lamang po ang inyong makulimlim na umaga. Sa atin po namang good news, huwag kang umabsent sa trabaho ng 3 dekada para maambunan ka ng biyaya. Jera, makinig ka. Yang lang naman po ang pinatunayan ni Kevin Ford na nagtatrabaho sa isang burger company sa US.
Nakapagpatayo si Kevin ng bahay matapos na mabigyan ng tulong mula sa mga netizen kung saan nakalikom ito ng tumataginting na 25.7 milyong pesos na halaga sa dolyar syempre. Matatandaan noong July 2022 na mag-viral ang video post ni Kevin na ipinapakita nito ang gift bag na regalo sa kanya ng kanyang employer dahil sa 27 years na siyang naninilbihan na ang lamang naman ay 2 ballpen, isang movie ticket, isang chocolate at isang magandang cup mula sa isang mamahaling coffee shop. Dahil dito maraming netizen ang nadismaya kaya't nagpaabot sila ng tulong kay Kevin at nakalikom ito ng milyon-milyong piso. Pasada Balita. At sumainyo ang nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaktakan at kabalitaan, Johnny Bañez. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang Parambola. Oras, eksakto yung punto, alas 8 na ng AM. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.